17. Ikalawang Samuel. Sa kabanatang 23. 2 Samuel chapter 23, beginning verse 14. Verse 14, at si David ay nasa katibayan at ang pulutong ng mga Pilisteo ay nasa Bethlehem. At nagsabi si David at nagsabi, "O may magbigay sana sa akin ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa tabi ng pinto ang bayan." At ang tatlong malalakas na lalaki ay nagsisagasa sa hukbo ng mga Filisteo. At nagsigit ng tubig sa balon ng Bethlehem na nasa sigi ng pinto ang bayan, at kinuha at dinala kay David. Ngunit hindi niya ininunyaon, kundi kanyang ibinuhos na handog sa Panginoon. Sa talatang 17, verse 17, at kanyang sinabi, "Malayo sa akin, O Panginoon, na aking gawin ito. Iinumin ko ba ang dugo ng mga lalaki na si Paraon na ipinain ng kanilang buhay?" Kaya hindi niya ininom. Ang mga bagay na ito ay ginawa ng tatlong malalakas na lalaki. Nais ko pong basahin sa English translation sa New King James. Dito na lang po sa screen. David was then in the stronghold. So nasa ano rin siya, nasa tinatawag na kampo. Kaya lang ang kampo po nila ay malayo po sa lugar ng Bethlehem. Kasi ang Bethlehem, ang pinakasyudad, ay naugkod ng mga kalaban nilang mga Pilisteo. So, nandun sila sa tinatawag na medyo kabubatan o kaya ay kabundukan. And the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David said with longing, "Oh, that someone would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate." So the three mighty men broke through the camp of the Philistines, drew water from the well of Bethlehem that was by the gate, and took it and brought it to David. Nevertheless, he would not drink it, but poured it out to the Lord. 17, and he said, "Far be it from me, O Lord, that I should do this. Is this not the blood of the men who went in jeopardy of their lives?" Therefore he would not drink it. These things were done by the three mighty men. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po muli ng Diyos ang pagkababasa ng kanyang mga banal na salita. Minsan pa ngayong umaga, inaanyayahan ko po na ang bawat isa sama-samang tumayo. At patuloy po natin papurihan, luwalhatiin, dakilahin, itaas ang dakila at banal at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Oh, we bless your name. We bless your holy name, O Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Almighty God. We lift you up, we lift your name on high. Oh, we honor you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. And we give you all the glory, O God. Praise be the name. Salamat pong muli, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito sa umagang ito. Na kami po ay nasa lugar na ito, nasa gawain mong ito. Salamat sa dakilang biyayang muli ngayong umaga. At sa patuloy po nating pag-aaral, pakikinig ng iyong mga banal na salita. Dalangin ko po, O Diyos, na makapangyarihan kang muling gumawa, kumilos magministeryo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na ikaw pong muli ang makapangyarihang mangusap at magsalita sa aming puso't kaisipan, na magpapaunawa, magpapaintindi ng mga katotohanan mo ito, ng mga banal mong salitang mapapag-aralan na mapapakinggan natin. At patuloy nga na ako na iyong lingkod ay gamitin mong instrumento, O Diyos, na maging daluyan na nais mong gawin, nais mong ipahayag ngayong umaga. Pagpalain mo kami, pagpalain mo po ang pangangaral ng iyong mga banal na salita, pagpalain mo po ang mga nakikinig o makakapakinig ngayong umaga. Lord, salamat po sa katugunan, salamat po sa kasagutan sa pagtatagumpay, maging ang lahat po ng aming mga pangangailangan, amin na pong inangkin ngayon pa lang at sinampalatayanan na iyo na pong tinugon at kinatakbo.
Nagkakaisa rin kami, Panginoon, ng lahat ng mga lalang gawa ng kaaway, lahat ng mga pandarayat kasinungalingan ni Satanas, ay walang kapangyarihan, walang magagawa, at hindi makakakilos sa makapangyarihang pangalan na Jesus sa taga Nazaret, sa kapangyarihan ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesus. Salamat, O Diyos, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng aming Panginoon. Praise God. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong pag-aralan o pag-usapan natin ang patungkol sa paksang David and his 3 mighty men. Si David at ang kanyang 3 makapangyarihang mga lalaki. Si David at ang kanyang 3 malalakas na mga lalaki. Naniniwala po ako ngayong umaga na meron po tayong mga dakilang katotohanan at aral na makikita at mauunawaan sa pangyayaring ito kay David at sa kanyang mga makapangyarihang lalaki. Specifically, ang binanggit po lamang dito ay 3. Pero ang kabuuan po ng mga tauhan ni David ay marami. Katulad sa paksa ngayong umaga, David and his 3 mighty men, ang kasaysayan po ay iinog kay David at sa kanyang 3 makapangyarihang mga lalaki o mga tauhan. Sa kanyang 3 mga malalakas na lalaki o mga tauhan. Una, the inevitable truth. Sa paksang David and his 3 mighty men, unang tingnan po natin yung tinatawag na the inevitable truth. Ang hindi may tatangging katotohanan. Pag sinabi kasing inevitable, di ba? Undeniable. Hindi matatakasan, hindi matatalikuran, hindi matatanggihang katotohanan. Una po, sa part ni David, at mamaya tingnan po natin sa part ng kanyang 3 malalakas o makapangyarihang lalaki. First to David, about his longing or craving. Sa pagkakataong ito, during the struggle between Israelites and Philistines, si David po ay nagkaroon ng tinatawag na longing. Sa NASB translation, ang ginamit po sa longing ay craving. Kasi alam naman po natin, ang Bible ay may iba't ibang translation. Yung NASB, New Standard American Bible. Ang ginamit pong word sa longing ay craving. So, ibig sabihin, si David bilang tao, bilang pinuno, ay nagkaroon po siya ng tinatawag na pangangailangan. Pag ginamit po yung salitang craving, intense po yun. Kung baga sa pagkain, gutom na gutom ka doon sa pagkain yaon. Kung sa tubig naman, uhaw na uhaw siya. Nakita ko rin po ang katotohanan ito ngayong umaga, mga kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay natin. Iwasan na tayo ay nagkakaroon ng pangangailangan o mga pangangailangan. And more than that, hindi lamang basta longing, kundi craving. Lalo na doon sa panahon na meron tayong mga struggle. At hindi ko alam ngayon mismong umaga kung ilan sa inyo ang nasa kalagitnaan ng struggle na hindi lamang longing mayroon ka, kundi craving. Pakisabi sa iyong katabi, ano ang craving mo ngayong umaga? Ulitin ko po, ang craving, yung gustong-gusto mong mangyari. Sa struggle po ng kawalan, ano ang gustong-gusto nating mangyari? Pananalapi. Tama po yun. Practically, yes.
Kapag ikaw ay walang-wala at short na short, gustong-gusto mong magkaroon ng pera. Pag nasa mahigpit kang pangangailangan about monetary o finances, gustong-gusto mong magkaroon ng pera para mabili mo yaon, makuha mo yaon. Craving or cravings ang tawag yan. Sa mga estudyante natin, ano ang iyong craving? Hindi ko na po mas nagagamitin ang longing. Pag sinabi kasing long o longing, pangangailangan, ano lang yun? Kumbaga nasa tamang level lang yun. Ordinary. Pero pag craving, mas mataas yung intense. Ibig sabihin, mas yung hindi lamang gusto mo, kasi ang longing gusto eh. Desire, gusto. Pero pag sinabing craving or cravings, gustong-gusto mo. Katulad po ni David, gustong-gusto niya as in na makainom ng tubig mula sa Bethlehem. Ngayong umaga, ano po yung gustong-gusto nating gawin? Yung gustong-gusto nating mangyari? Sa ating sarili, sa ating pamilya. Kung ikaw ay estudyante sa iyong pag-aaral, kung ikaw naman ay nag-work sa iyong trabaho, o kaya naman sa pamilya natin, yung as in gustong-gusto natin gawin. Gustong-gusto natin mangyari. At kadalasan, yung mga gustong-gusto natin gawin at mangyari, na ibubulalas po natin yan sa pamamagitan ng pagbubuntong hilinga. Ay, nako, kung meron lang sana akong ganito, bayad na yung matrikula ng aking anak. Amen? Ay, nako, kung meron lang sana akong ganitong halaga, tapos na yung problema sa graduation ng aking anak. Sa mga estudyante, ay nako, kung meron lang sana akong budget na ganito, ang bilis sanang matapos ng aking mga projects. Puro hay nako. Amen.